Isa sa mga soup ko na nagugustuhan nila dito sa bahay mga auntie ay ito po. Malinamnam kasi siya na medyo manamis-namis. Bali ito po yung tinatawag nila na dried conch. Pero ito mga auntie, ito yung conch meat. Iba kasi yung conch slice. Sa mga hindi nakakaalam, bali si snail po ito. Yung sa slice na dry. Ang part na yon, kung alam nyo yung matigas sa snail, yun po yun, ini-slice lang po nila. Kumbaga ito naman po, yun yung pinaka-meat or pinakalaman niya. So itong dried scallops tsaka dried conch meat natin mga auntie, hinugasan ko po yan, binanlian ng mainit na tubig and then ibinabad ko sila sa mainit na tubig. Minsan ang ginagawa ko, magdamag ko po silang ibinababa. Dadagdagan ulit natin ito mga auntie ng pork, pwede dito yung pork bone. And then itong dried tangerine peel mga auntie, ibinabad ko na rin po siya. Pag ma-rehydrate na po, scrape natin po yung mga malambot na yan. Kailangang tanggalin maigi yan po kasi po yun po ang cause minsan na mapait yung soup natin. Hindi po mapait yung mismong balat po ng tangerine peel. May nagsasabi kasi na mapait daw soup nila kapag matagal tong napakuluan. Kaya tinatanggal daw po nila nang wala pang 2 hours. At importante ito sa soup natin mga auntie kasi po tatanggalin po niya yung amoy ng scallops and then yung ating conch. Kasi pag may seafoods, medyo malansa po siya. Kaya minsan sa mga fish soup natin, naglalagay tayo maliban sa luya, di po ba? Dito naman sa red dates, minsan ini-slice ko na lamang po siya. Pero ngayon tatanggalan ko po ng buto. Dito naman sa hairy gourd mga auntie, minsan kinukuskus ko lamang po siya. Pero mas gusto po nila yung binabalata. Sa malaking pot ng pagkakulo ng tubig mga auntie, isinut ko na po silang lahat. Wala akong iniwan. Bali kasama yung tubig na pinagbabara natin ng dried conch at saka yung dried scallop. Pwede din naman na yung hairy gourd ilalagay nyo po siya sa huli mga 30 minutes before maluto po yung soup ninyo. Yun kung kumakain yung mga amo nyo yung laman ng soup. Kasi dito sa bahay mga auntie as in soup lamang po sila. Kaya okay lang ito na maging malambot na malambot. Papakuluan ko lamang po ito ng 2 hours mga auntie. Of course sa umpisa medyo lakasan muna natin. And then sa huli po yun yung hinaan na po natin at itutuloy natin yung remaining 2 hours. Asin lamang po ang pampalasa ko dito, wala na pong iba. Yung iba hindi na talaga naglalagay ng asin. Done and serve, follow for more.